ng mga nagbabagang sports balita. Dribble Drive System. Posibleng gamitin pa rin ng Gilas Pilipinas coaching staff. Sarangani Congressman Manny Pacman Pacquiao. Todo suporta sa asam ng Pilipinas na mapagwagian ng hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Jeff Chan. Opisyal nang pumirma ng 3-year contract extension sa Rain or Shine Elasto Painters. University of the Philippines Fighting Maroons. Pasok na sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant. Nagpahiwatig ng kagustuhang magretiro pagkatapos ng 2015 to 2016 season ng National Basketball Association o NBA. Title clash nina Floyd Mayweather Jr. at Andre Berto. Kasado na. At former world number 1 Leighton Hewitt. Walang hirap na nagmarcha patungong second round ng City Tennis Open sa Washington. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganap sa igdig ng palakasan. Sa basketball, malaki ang posibilidad na ang pamosong dribble drive offense pa rin ni former national coach Chot Reyes ang gamitin ninyo lang appointed chief mentor Tab Baldwin para sa Gilas Pilipinas 3.0. Ito ay dahil napatunayan na kung gaano ka-epektibo ang nasabing sistema sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa mga nakalipas na international tournaments. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Posibleng hindi malayo sa dribble drive offense ang sistemang maaaring ipatupad ni National Coach Tab Baldwin sa Gilas Pilipinas team. Ito'y dahil isang potent weapon pa rin ang nasabing sistema para sa mga national cagers na tiyak na madedehado pagdating sa height. Ayon kay Assistant Coach Josh Reyes, sa dribble drive ay magagamit ng Philippine Quintet ang angking bilis at liksi para makakita ng opening sa outside shots. Now with Coach Tab on board, he has a lot of great systems, he has a great basketball mind. So incorporating his things with the dribble drive will definitely help us a lot. Dribble drive will still be part of our arsenal, among other things. Samantala, tiniyak naman ng national coaching staff na nakasentro ang atensyon ng Gilas Pilipinas School sa training camp at hindi sila naaapektuhan ng posibilidad na pag-imbita ng karagdagang PBA superstars para sa pambansang koponan. So we're concerned with learning a lot of things, relearning the international game and learning the system, the offense and the defense of Coach Tab. Sa ngayon ay 16 na players ang sumasalang sa training camp ng Gilas Pilipinas School at ito ay sa pangunguna ni Naturalized Center Andre Blatch. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, nagpahayag naman ng kahandaan na muling maglaro para sa Gilas Pilipinas si retired point guard Jimmy Alapag. Ito'y sakaling hindi tumugon sa imbitasyon ng national coaching staff ang ilan sa mga dating star guards ng Gilas Pilipinas 2.0. May report si Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Bukas si retired PBA superstar Jimmy Alapag sa posibilidad na muling magsuot ng Gilas Pilipinas uniform. Ito'y kahit pa kontento na siya sa pagiging team manager ng Soft MTech Tropang Texters at assistant coach ng Gilas Pilipinas team. Ayon kay Alapag, dahil hindi available ang ilan sa mga star guards na nasa original wish list ni National Coach Tab Baldwin, ay napilitan siyang makihalubilo sa training camp ng Gilas Pool 5 buwan matapos na magsampay siya ng PBA jersey. I think when I retired, I think anybody who's a competitor, I don't think that fire completely goes away. You look at someone like Jordan, he's 50 years old, and I think that fire still flickers for him a little bit. And
I think that's something that I can relate to. Samantala, nirerespeto naman ni Alapag ang desisyon ng ilan sa kanyang mga dating national teammates na mag-beg off dahil sa injuries at over-fatigue. It's tough to question, be it personal or health reasons. LA's my, but you look at his schedule and what he's been through the last 4 or 5 years. I don't think anybody in the PBA has really gone through that rigorous of a schedule, and so you have to respect that. Ang Gilas Pilipinas National Pool ay nakatakdang lumipad patungong Europe ngayong weekend para sumalang sa 2 linggong training camp. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang nalalapit na kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa China, kung saan hangad nila na makasungkit ng nag-iisang tiket patungong 2016 Rio Olympic Games. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, dumating na sa Tokyo, Japan si Sarangani Congressman Manny the Pacman Pacquiao. Ito'y upang tumulong sa asam ng Pilipinas ng pagwagaya ng hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Kasama ni Pacquiao na magpipresenta ng bid ng Pilipinas ang national delegation na pinamumunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan. Ayon kay Pacquiao, sa tingin niya ay malaki ang tsansa ng Pilipinas na masungkit ang hosting rights dahil bukod sa kompleto venue ay tunay na passion pa ng mga Pinoy ang larong basketball. Sa katunayan, sa nakalipas na FIBA World Cup sa Spain noong 1 taon, ay nahirang na most valuable fans ang mga Pinoy. Sa Biyernes sa katakdang pangalanan ng FIBA Central Board kung sino sa Pilipinas at China ang tatayong punong abala ng 2019 FIBA World Cup. Lipat tayo sa volleyball. Pasok na ang University of the Philippines Fighting Maroons sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos na dominahin nila ang winless De La Salle Dasmariñas Patriots 23-25, 25-16, 25-19 at 25-22 kanina, upang mag-improve ang kanilang record sa 3 wins against 1 loss. Si Fighting Maroon spiker Wendell Miguel ang nahirang na best player of the game sa kanyang team-high 19 points. Ang 17 dito ay mula sa attacks. Pero hindi rin nagpahuli si Alfred Balbuena na nag-ambag naman ng 15 markers para sa Diliman-based team. Nag-struggle munang UP sa opening set bago nila nakuha ang tamang forma sa sumunod na 3 sets. Ang huling asignatura ng Fighting Group B ay kontra De La Salle Green Archers at ang kanilang matchup ay itinakda sa susunod na Miyerkules. Samantala ay binalig na ng Philippine Cobras touch football team ang atensyon sa kanilang nalapit na kampanya sa Asian Club Championship sa Thailand. Ito'y matapos na mag-debut sila sa Touch World Cup sa Australia noong nakaraang Mayo. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Kumpiyansa ang Philippine Cobras touch football team na maganda ang ipapakita nila sa Asian Club Championship sa Thailand sa huling bahagi ng buwan. Ayon kay team manager Bianca Arco, ang Asian meet ay bahagi na ng kanilang preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng 2019 Touch World Cup sa Malaysia. 12 koponan ang makakatapat ang national team sa August 29 to 30 showpiece. Our players and the Federation of Touch Football Pilipinas, we're all very excited to be participating in lots of international tournaments. So it's a very good sign for the sport in the country because the interest of the players and the number of players is growing. So in line with our goal to send more teams to the World Cup in 2019. And there's a lot of potential for the Philippines to really be a strong contender, not just in Asia, but in the whole world. Umaasa rin si Arco na makakasikwat sila ng panalo sa Thailand event. Lalo pat doble kayod sa ensayo ngayon ang kanilang mga players.
We're training in several locations in Metro Manila. We have training ongoing in Nomads and in UP, Diliman. Hopefully the team will gel together. I'm pretty confident that we can get a few wins at the tournament. We'll only find out during the games how well we do because we don't have a gauge of the skill level of the other teams as well. Nag-debut sa Touch World Cup sa Australia noong nakaraang Mayo. Ang Philippine Cobras ay kasalukuyang nasa pang-siyam na pwesto sa World Rankings. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Shooting guard Jeff Chan, opisyal nang pumirma ng 3-year maximum deal sa Rain or Shine Elasto Painters. Mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Rain or Shine Elasto Painters jersey pa rin ang isusuot ni streak shooter Jeff Chan sa susunod ng season ng PBA. Ito'y matapos na tanggapin niya ang alok ng 3-year contract extension ng team management. May report si Haji Caaminio. Mananatili sa roster ng Rain or Shine Elasto Painters si shooting guard Jeff Chan. Ito'y matapos na pumirma siya ng 3-year maximum contract extension sa koponan kahapon. Sa ilalim ng deal, tatanggap si Chan ng sweldong 15.1 million pesos sa loob ng 3 seasons. Sa panayam ng PTV Sports, excited na si Chan na muling maglaro para sa Rain or Shine sa susunod na season. Lalo pat nakarecover na siya ng husto mula sa dinanas na foot injury. So excited na. Sobrang tagal ng bakasyon. Nakangati na ngayon pa ako. I think na mas okay na. I think wala na siyang pain. Hindi katulad nung meron pa konti. Ngayon, at least ngayon nakapagpahinga na ako. I think 1 month na rin ako nakapagpahinga. So I think mas okay na ngayon. I think magpapakondisyon na lang then ready na ulit. Optimistiko rin si Chan sa na makakopo ng ikalawang franchise title sa susunod na season. Lalo pat mga dekalibreng rookies ang tiyak na mahuhugot nila sa PBA draft. Yung goal talaga naman at least makapag-champ lang, di ba? So hopefully next season nakaisa kami and nakabawi-bawi kasi parang 2 or 3 years na kami drought, di ba? Hopefully I don't know lang kung anong kukunin nila ni coach, no? Pero so far nakikita ko sa mga news, I think gusto niya ng mga big so hopefully matulong sa amin yon and maging mas competitive yung team namin. Nag-average si Chan ng 10 points, 3 rebounds at 2.3 assists per game sa nakalipas na PBA Governors Cup, kung saan nakarating sa semifinals ang Elasto Painters. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, malaki naman ang paniniwala ni National University Bulldogs head coach Eric Altamirano na makakaya makipagsabayan ni Stars center Troy Rosario sa PBA. Nagbabalik si Haji Caaminio. Tiwala ang National University Bulldogs sa kakayahan ni center Troy Rosario na sumikat sa PBA. Ito'y dahil na rin sa versatility na taglay ng 6'7" star slotman. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni head coach Eric Altamirano ang katuparan ng pangarap ni Rosario na makatuntong sa Pro League. Well, talagang Troy has really blossomed, especially last year, no? So she's been with us for 4 years and talagang lumabas yung laro niya last year. So I'm very happy for him and nakikita mo na he keeps improving as he continues to play in a high level of basketball. So I'm really happy for him, especially na with what he has achieved sa UAAP and then sa national team, na they're looking at him now for the top 2 sa PBA draft pick. So we're very happy with where he is right now. Inaasahang mahihirang bilang second overall pick. Naniniwala si Altamirano na malaki ang maiaambag ng basketball skills ni Rosario sa sino mang team na huhugot sa kanya sa PBA rookie draft. Maganda kay Troy kasi very players. He can play outside, he can play inside, he can defend small guys, big guys. So I think all the teams would want to get him in their team. So
very talaga siya, very in demand siya ngayon sa PBA. Si Rosario ay isa sa mga sinandalan ni Altamirano sa title conquest ng NU Bulldogs sa UAAP noong isang taon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng inaugural Black Mamba 3x3 basketball tournament sa susunod na buwan. At ang unang dadayuhin ng Metro Manila wide event ay ang Quezon City. Narito ang report ni Arian Malyare. Isang bagong paliga ang tiyak na tatangkilikin ng mga basketball enthusiasts at fans. Ito ay ang Black Mamba 3x3 basketball tournament na lilibot sa 16 na siyudad sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Tournament Commissioner Boy Cahanding, panibagong aksyon ang naghihintay sa lahat sa pagsikad ng Black Mamba 3x3 basketball sa susunod na buwan. 30 koponan ang inaasahang sa bawat leg, kung saan tampok ang mga players na may edad 16 pataas. Maganda ang naging ng talk and text yung tatluhan. So, they think of it na i-push yung Black Mamba as a sponsor for the 3-on-3. Kasi ito na ngayon ang ipinupush ng PBA, 3-on-3. So, mas madali kasing i-organize, mas madaling hawakan. Naniniwala rin si Cahanding na makakatulong ang kanilang paliga sa pag-develop ng 3x3 skills sa mga local cagers. Ang number one niya is makita yung mga wala ng chance na, kumbaga parang, alam mo naman ngayon, ang daming players pero nawawala ng chance to develop dahil nga merong mga natatanggal sa team. It is one way of reviving their career. Sa Nobyembre 15, itinakda ang Grand Finals ng Black Mamba 3x3 Basketball Tournament. Para sa PTV Sports, Arjun Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nagpamalas ang laki ng Philippines sa katatapos sa Special Olympics World Games sa Los Angeles, California. Kumolekta ang mga differently abled national athletes ng 24 na gold medals sa week-long sports fest. At ito ay courtesy ni Philbert Canete, Mizel Dana, Tanya Denarca, Jovelyn Cagayan, Sheila Galvez, Gia Gestopa, Mark David Indoctivo, Raymond Makasayet, Catherine Managay, Michael Mora, Danilo Roman, Ronin Talabok at iba pa. Bukod pa rito, nakasungkit rin ang Philippine team ng 19 silvers at 21 bronze medals. At kabilang sa mga sporting disciplines sa kanilang dinomina ay ang aquatics, gymnastics, athletics, powerlifting, badminton at iba pa. Mahigit 6,000 atleta mula sa 165 mga bansa ang nagpartisipa sa Los Angeles meet. Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant posibleng magretiro na pagkatapos ng 2015 to 2016 season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Nagpaiwatig ng kagustuhang magretiro pagkatapos ng 2015-2016 season ng NBA si Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant. Ito'y dahil na rin sa kabi-kabilang injuries na natamo niya sa naman nakalipas ang season ng liga. Pero tiniyak ni Bryant na fit and ready siya para sa kampanya ng Lakers sa susunod na season. At handaan mo na siya na tulungan ang kupunan na makabalik sa playoffs. Ang 6'7" shooting guard ay papasok na sa kanyang pang-20 season sa liga kung saan ginugol niya ang buong career sa piling ng Lakers. Sa katunayan, kahit pa nagtamo ng Achilles injury noong 2013, ay pinapirma pa rin ng Lakers si Bryant ng 2-year contract extension na mag-expire sa susunod na taon. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Two-time champion Andre Berto ang nahirang na susunod na challenger ni undefeated WBC at WBA welterweight titleist Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na umani siya ng 12-round unanimous decision victory kontra Manny Pacquiao noong nakaraang Mayo. Sakaling talunin niya si Berto ay posibleng magretiro na si Mayweather dahil mapapantayan na niya ang record na 49-0 ni legendary World Heavyweight Champion Rocky Marciano. Ang title clash na Mayweather at Berto ay itinakda sa September 12 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Sa men's tennis, nagpamalas ng bangis si former world number 1 Lleyton Hewitt sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa City Open sa Washington. Kanino ay walang awang pinatalsik ng Australian wildcard entry ang compatriot na si qualifier John Patrick Smith, 6-3 at 6-4 tungo sa pag-abante sa second round ng hardcore tournament. 2 beses na nakabreak si Hewitt sa opening set bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Target ni Hewitt na makasungkit ng ikalawang titulo sa City Open matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2004. Sa women's tennis, pasok na sa second round ng Classic sa Stanford, California, si 8 seed Elina Svitolina. Ito ay matapos na dispatchahin niya si qualifier Katerina Bondarenko 4-6, 6-4 at 7-5 sa isang all-Ukrainian match kanina. Nag-struggle muna si Svitolina sa opening set bago siya nakabreak ng 3 beses sa sumunod na 2 sets. Ang susunod na makakatapat ni Svitolina ay si hometown favorite Nicole Gibbs. At sa football, nagrehistro ng back-to-back victories ang Atletico Madrid sa kanilang 2-match Asian Tour. Ito ay matapos na blankohin nila ang Shanghai International Port Group 3-0 kagabi. Unang umiskor ng 2 goals para sa Atletico Madrid si forward Antoine Griezmann sa 9th at 24 minutes bago nagdagdag ng isa pang goal para sa team si striker Fernando Torres sa 46 minutes. Nauna rito, dinomina ng Atletico Madrid ang Japanese club na Sagan Tosu 4-1 noong Sabado ng gabi. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay retired PBA superstar Jimmy Alapag sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports. Bakit? Nagulat. Nagkagulatan lang. Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, at yun na, nakita namin yung ating question of the day. And kung gusto po ninyo tumawag, maya-maya lamang dahil siguro pagkatapos ng pagparinig natin nung naging one-on-one natin. Ano, Literal ba yan? Oo, kay Jimmy Alapag, okay. Ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Yun, flash na lang siguro ulit natin yung question of the day. Ang question of the day is, dapat pa bang maglaro sa Gilas Pilipinas si retired point guard Jimmy Alapag? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yun, at age 37. Bata pa. May gas pa ba? Wala Kaya pa. Considering na 1 year yung... wala naman bisyo eh. Tsaka kahit naman di na naglalaro sa PBA sumasali-sali pa rin naman siya sa mga drills ng talk and text nun. Tsaka para sa akin, isa siya exciting panoorin sa loob ng hardcore. Ayo. Hindi rin makakalimutan yung mga 3-pointers niya sa FIBA Asia Men's. No? Okay, so lahat tayo agree. Kumusta yung ating mga Facebook friends? Sila ba agree din? Alright, from Arcadio Velasco, sabi niya, oo naman, pwede. Pwede. Okay siya. Galing naman kay Tyrone Tom Gregory. Wow, pang-Italiano ha. Opo, siya ang heart and soul ng Gilas. Kaya pa naman niya at parang kinukulang tayo sa players. Seymour. Hashtag Alapag for Gilas. From Rav Raymond, sabi niya, if Paul will play, pwede hindi na siya maglaro. Pero kung wala si Paul, kukulangin tayo sa pag-guard slot. Ano to? Point guard. Point guard slot. Okay. Lalong malabong maglaro din sila LA. Okay, kukulangin. Kailangan magbalik. Hashtag my So pag wala si Paulie, mukhang hindi nakasama si Paul. No? Kasi kahit sa official 16-man, wala naman talaga si Paul. Si LA naman, yung issues nga ng fatigue,
ba? Kailangan niya. Kaya nag-beg off. O, kailangan ng pahinga. Okay, ito. Galing kay Rav Raymond. Hindi. Tapos na pala yan. Sorry. Si Mark Jun Alberto. Oo naman kasi kinakailangan siya ngayon ng team lalo na't wala si Kuya LA sa lineup. Kuya Haji at Kuya Dennis, tanong ko lang po, ba't wala si Slaughter sa lineup ng Gilas? Hi Ate Meg, ang ganda mo po, promise. Pa-FS naman, please. Greg Slaughter. Ba't wala si Slaughter? Wala siya sa 16 Wala man. siya sa lineup. Wala sa lineup. Pero ano ba, citizenship, may issue ba? Kasi dati, alam ko, pwede naman siya eh. Kaya siya yung nag-beg off dahil Doon sa una. ayaw niyang, dahil yung nagpasok, yung nag-qualify sa World, kumbaga buo yung lineup nung FIBA 2013. Pero try natin ha, kung meron tayo. Alright. Sige, basa muna. From Cornelia Green, pwede rin po. Kailangan din siya ng Gilas. Pero kung maglalaro nga si Paul, pwedeng reserve player na lang si Jimmy. Need niya rin magpahinga. So, kumbaga, ano na lang, reserve. Pamalit. Galing kay Ezatula Udasan. Dapat lang kasi, nangamatay na ang ibang mga players ng PBA. Naman kinalaman na. Saang aspeto ba yun? Baka may aspect yun. Sige, bago natin i-play, Sige, tanggap muna tayo ng caller siguro, ha? Isang caller muna siguro. Para... Sige. Try mo nga, Meg, kung meron dyan. Ayan, sa call. Ayan na. May incoming. Hello. Hello. Good evening, PTV Sports. Hello. Ay, gandang gabi, boss. Anong pangalan? Calvin, from Pampanga. Calvin. Si Calvin Abueva. Calvin Abueva yata to. Calvin, wala kayong sayo ngayon, Wala. Pinanindigan mo, ha? Sige. Sige, Calvin, kumusta naman? At anong may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ko po, update sa Global. Global. Update sa... yun? Update sa Global. Sa Global Port. Global Port. Kala Global FC. Global Port. Yun, pupunta na dyan. Si Joseph Yo. Oo. Kapalit ng draft pick. Oo. Yan, yun. Yun lang. So far, yun pala. Wala na po ibang bagong players. Bagong players, wala pa. Parang kasi sabi ni Mr. Mikey Romero, okay na yung core niya, okay na yung lineup niya. If ever, baka mga 2-3 players from the free agency market ang kunin nila. Pero yung core, kung napanood natin last time, yun na yun. Bagong coaching staff po. Coach Pido pa rin. Pido Harencio pa rin. Okay? Calvin, Baka, sige po, okay na po. Okay na. Wala kang babatiin? Wala naman po. Hindi ka ba malungkot? Wala kang babatiin? Sige po, Calvin, practice ulit, ha? Practice. Sige po. Calvin ng Pampanga. Sige. Tanggap pa o play roll na? Sige, sa Isa pa? Sige. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello po. Yes. Ay, hello. Si Michael. Michael. Ay, si Prof. Michael. Michael, anong sagot mo? Oo nga. Ano yan? Ano sagot? Tingin po, si Jimmy Alapag. Tingin mo? Ano? Oo. Dapat pa bang maglaro si Jimmy? Yes po. Naku, nagcha-chappy. Chappy, Prof. Chappy si Prof. Hello? Hello? Ayan, galaw-galaw. Ano ulit yung sagot mo, Prof? Laro. Oo. Bakit? Kasi sayang yung talent niya eh. Sayang ang talent. Kung nandyan si
L.A. Tenorio. Hello? Hello? Naku, nagcha-choppy si Prop. Choppy si Prof. Prop, siguro, ano lang. Muna tayo, basa. Tawag pa. Sige, basa muna tayo ng Yan. book. From Greg Dringor, sabi niya, oo, dapat lang siya maglaro kasi yung ibang players puro dahilan. Hashtag kang conflict. Hindi naman. Huwag na yan. May dahilan naman talaga. Like si L.A. Tenorio, 4 na taon straight. Yung ba namang nag-serve siya ng ilang national team, hindi ba natin na-appreciate yun? Di ba? O, kumbaga... Tsaka malakas yung lineup. Tiwala lang. Alam mo, madami nagsasabi na hindi sila convinced dun sa lineup. Nakukula. Ng Gilas 3. Meron pang pwedeng idagdag. Kumbaga, pero okay yan para sa akin. Kasi ganito lang naman yan. Kung ano yung nakahain, kaya mo naman niyang palakasin eh. Kaya mo namang i-develop. Di ba? Sige, basa pa. Ito, galing kay Idol RJ Aro. Kung kaya pa niya na maglaro, why not? Kaya pa yan ni Jimmy Alapag. Practice lang yan kasi matagal na siyang hindi naglalaro sa court. Pabati naman po kuya at ate ko sa family. Family Aro and sa idol ko na si Erica Shane. Okay. From Dimitrix Rubio, sabi niya kung sakaling wala nang makuha, pwede na din si Jimmy may puso sa laro. From Jan Alicaya Lumayaga. Opo, siya po kasi ang player na hindi lang points ang naibibigay, kaya niya rin pala kasi ng loob ng mga player sa kanyang motivation. Yes. From Joel Galindo, sabi niya, dapat pa po siyang maglaro dahil bata pa siya at lalo na sobrang galing niya. Champion point guard po, yan, Miss Meg. Pabati naman po ang Galindo family sa Calamba, Laguna. Ay, basahin nyo. Si Dejun de la Cruz, nagmamadali. Pwede pa. Oo, yun ang sagot niya. Oo, pwede pa. Sabi Alex. Parang 5 minutes ang ata yung computer. Oo. Ito si Jerry Natal Basilia. Dapat lang na maglaro pa si Alapag kasi wala na nga si Tenorio. Kailangan ng veteranong point guard kasi yun yung nagdadala ng laro dyan at sila yung malaki ang puso. Hashtag Mighty Mouse. From Elfie Servo Kasidsid, sabi niya, yes, because Jimmy is a great leader, the heart and soul of Gilas, and also a great shooter. Remember those clutch 3-pointers against South Korea? Yun na nga. Sige, basa tayo. Ay, caller tayo. Diba Asia Men's Championship? Sige, yan. Paano yan? Bye-bye na? Ay! Bye-bye. Sige. Caller muna tayo. Ayan. Ayan. Alright, hello. Good evening po, PTV Sports. Hello po, good evening. Ay, pangalan, boss? Froylan po. Froylan, pakibabaan mo muna yung volume ng TV at nagkakaroon tayo ng delay. Opo. Ayan. Okay na, Froylan? Ayan, habang hinihinaan Okay na po, okay na. Sige, hi kay Hector. Nanonood ngayon ng Alaska. Alaska. Walang trade dyan, Hector. Relax ka lang. Ayan, Boss Froylan, anong sagot sa question of the day? Pwede pa po yun, pwede pa siya. Pwede pa siya. Bakit? Kasi yung performance niya yung last FIBA Asia. Magaling okay pa. Ang laki nang naiambag niyang tulong. Malaki ang naiambag. Puso, sabi nga. Oo, puso nga po eh. Okay. Tanong pa, Froylan? May tanong po ako. Yung kailan po ba yung Jones Cup? Yung Jones Cup, ang alam ko, August yan eh. At mukhang hindi tayo sasali dyan. Mukhang ngayon, teka, parang... Ay, hindi po kasali? August. Wala, hindi kasali yan. July, August usually yan eh. Pero i-check natin, interesting kung meron nga. Alam mo, dapat magkaroon tayo ng parang Jones Cup dito sa atin eh. MVP Cup. Rudy Salud Cup. Di ba? Mga ganon. Pwede. Ayan. So, may tanong ka pa, partner? Ay, ibig po sabihin, hindi po sila magpa-participate. Yung Gilas natin. Sa Jones. Yes. Wala. Sa schedule na yan, Jones Cup. Ganun po ba? Thank you na lang po. Okay, teka, sandali. Anong pangalan to? Si Froylan. Teka, Froylan, sandali ha. Mukhang makukuha natin yung schedule ng Jones Cup. Kasi yung Gilas, aalis ng Turkey. Itong darating na weekend. Wala na. Simula na pala August 6. August 29 to September 6. Wala.
Pero ano kasi yung huling nalaman ko, hindi nga sila sasali. Kasi mas nakafocus din sa preparation ng September 23. Tsaka nung kausap ko si Coach Tab, kasi ang mga training para sa kanya kasi, hindi yung laban ka sa manan. Hindi, dapat yung mga training para malaman mo kung saan mo dapat itama yung mahihina nyo, mga ganon. Ayun. Tsaka ayaw niya ng yung mga televise, yung laban, yung mga sasalihan natin, parang ganon. Baka po may scout. Hindi lang yung may scout kasi kung mapanood ng mga kababayan natin, baka nga naman isipin na, ano ba naman, ba't puro talo? Ano ba naman kasi syempre, hindi gagawin ni Tab Baldwin na yung talagang diskarte niya. Kasi yung diskarte niya, para malaman niya saan ba tayo mahina, ano yung dapat palakasin. Correct. So hindi ka mananalo pag gaganon. Tama. Diba? Thank you. Okay. Salamat. May babatiin ka, Froilan? Bibati na yung mga kasama ko sa trabaho. Dami na. Printing image. Printing image. Okay. Salamat, Froilan, ha? Thank you po. Froilan is the man. Si Froilan. Thank you. Okay, sige. Maraming salamat. Okay, at noong day 1 ng Gilas Pilipinas training, ay nakakwentuhan po natin si Mighty Mouse at ang assistant coach currently ng Gilas Pilipinas at hindi naman siya nagbabaka sa kanya kung tanongin siya kung maglalaro. Open. Ito yung sagot niya. Jimmy Alapag. You just practice with him. Is that a sign, or is there anything official about you being available if tapped, if asked to play for the team? Yeah, absolutely. I'm definitely available. Again, I'm here, with Coach Tab and the staff, and with the shortage of personnel, he asked me to join practice, and it's not in my DNA to come out here and just be relaxed. If I'm going to be here, I'm going to compete, and especially wearing the Gilas jersey, there's a deeper meaning, not just for myself and my family, but really for the entire country. And a lot of responsibility comes with wearing this jersey, and when you step on the court, you have to work hard to make sure that you don't let everyone who's supporting this team down. And how did it cross your mind, Jim, that the possibility of you being available again if asked to play? Because I read that someone asked you about possibility. Was that the time, or even before? No, even before that. Again, knowing and hearing about the names that weren't going to be available, for the different reasons. I think personally it started to become a little bit closer and closer to a reality of possibly getting back out here. And the last few months I've kept myself in relatively good shape. Training, probably 4 or 5 days a week to stay in shape. And it just so happened that this opportunity came up, and I couldn't have foreseen that a few months ago. But now that we're here, and if Coach Tab and the staff feel like I can help the team, then I'll be ready. You seem to be at peace back in Palawan when the ceremony was done for your retirement, although you played after that. But a few weeks after that, did you have that feeling really of a happily retired player, or was there an itch somewhere somehow? I think when I retired, I think anybody who's a competitor, I don't think that fire completely goes away. You look at, he's 50 years old, and I think that fire still flickers for him a little bit. And I think that's something that I can relate to. I was at peace, with walking away from the game, a few months ago. It was the right time at that particular moment, for myself and for my family. But going back to that retirement, did I foresee this happening? No, I didn't. But it's probably the last month as you started to kind of hear and read that the availability of certain guys for health reasons, personal reasons could possibly be an issue. I thought, well, I might be getting back out there. And once I talked to Coach Tab and
the staff, and then they asked me to join practice. You know, I told them, I said, if I'm going to join practice, then I'm going to join practice as if I'm playing, because I wouldn't do the jersey, and I wouldn't do my teammates any justice by doing otherwise. Okay, and Jim, lastly, at this point, if you're asked to be part of the team, will you be 100% ready to say yes, or is it something that you still have to think, you know, talk about with your family and stuff like that? I'll be in. I'll be in. No ifs, no buts. Nope. Okay. I'll be ready. Walang kaabog-abog na I'll be ready. Yes. Yan. Yan ang attitude. Yeah. So, Pwede pag nga tinawag, rin siya. Jimmy. Ako, natuwa rin ako kay JC Ental dun sa reaction niya nung tinawagan siya to play with Gilas. Sobrang saya niya and he's proud Of course. to be part of the national Ikaw team. ay nag-represent ng bansa. Dati nga daw, based sa history, sabi ni kasamang Henry Liao, pagka hindi nakakapasok sa national team, umiiyak daw yung player. So talagang ganun kalaking karangalan makapasok sa national team. Alright, so basta tayo. From Mark Nathaniel Carvajal, sabi niya, yes na yes. He's already proven and well-tested to compete in international competitions to represent our country. Lalo na ngayon na Olympics qualifiers, sarap siguro kung mag-qualify tayo for the Olympics on 2016 and makuha natin hosting ng FIBA World Cup on 2019. Hoping for the best for our country. To the three of you and more power to your show. Ay, salamat, Mark. #Asi and Jimmy last hurrah. #reunite. Salamat, Mark Nathaniel. Galing kay VCAT. VCAT Suministrado. Good PM po sa PTV Sports number 1. Sports, as a sports news. Sa akin dapat ibalik si Jimmy kasi iba na ang may matibay maglaro experience. Salamat, VCAT. From Domingo Ison, yes na yes. Wow. Na yes. Yes na yes pa talaga. From Rasta Pro. Oo, dapat kasi sa sa pinakita niya sa last FIBA ay dapat lang siyang maglaro. Ayun. From Dre Stephen, sabi niya, yes, alapag siya ang pinakagamit at veteran na international player. Okay, caller tayo. Caller. Calling. Hello? Hello, good evening. Good evening. Sino po sila? Hello? Hello? Sino po sila? I know. Si John po. John, taga saan ka? Coronadal, South Cotabato. Opo. From Coronadal City. Okay. So John, anong sagot mo sa ating question of the day? Kung kailangan kasi maglaro, pwede pa may push-up, may lakas pa nito. Oo. Sabi nga niya dyan, may dagdag ko lang, yung playing weight niya, 170. Okay? Ngayon, nasa 172 raw siya. So, pwede pa. Nasa kondisyon pa. Nasa timbang pa. Nasa timbang pa, correct. Oo. Okay, sige dyan. Kailangan naman kasi sa timbang yung puso sa laro. Oo, tama nga naman yun. Okay, Jan. Tingnan mo yung lineup na yun, parang hindi start-started yung lineup natin ngayon sa pool. Pero tapos yung stop niya yung magkano, dadala. Correct. Sige. Okay. Jan, may tanong ka pa? Wala nang, yan na lang. Ayun lang. Okay. Baka may papatingin ka, Jan. Ate. Ayaw niya batiin ko, ayaw niya. Sige pa, thank you. Ayaw. Okay, thanks. Sige. Salamat, Jan. Baka taga Sports 5 yung babatiin. Basta tayo. Si Jan ng Coronadal City. May nagtatanong dito, kung totoo daw ba ititrade si Orbistondo tsaka si Peña daw ni Coach Tim Con. Nabasa lang daw kasi niya. Sabi ni Jason Rubio. Teka, sino bang Marcelo, Dave? Wala lang. Wala tayong ganong balita na mukhang hindi naman. Napahung ka lang. Hindi, pero sabi nga ni nung
nung press ko ni Team Con, sabi niya, ito nga tukso sa team is security agency. So, ibig sabihin, hindi siya happy ron sa sa guard lineup ng team. So, and to think na na-trade na rin si Josh before, diba? Who knows? Diba? Pero dati na niya nahawakan si Josh Orbistondo, ha? Oo. Alright. From Villanueva, Umanda Pruel, sabi niya, why not? Kasi kailangan natin ng leadership, lalo na kung di makapaglaro sina LA at Paulie para naman sa bansa. Hello mga idols, greet naman nyo ang Tropang Rizal, #PTV Sports pa more. Sana pwede si Paulie, kahit si Diba Paulie parang sabi nga nila is may chance na pwede pa? Nasa States kasi, nagbabakasyon. Tapos, si Mark Pingris, babalik ng August 12. Hindi ba nakabalik na si Paulie? Alam ko nga, pabalik na, no? Pero wala kasi sa listahan, no? Si Pingris nandun sa listahan. Nasa listahan. Parang meron ko nasagap na balita na yung biyahe nila, baka pwedeng i-delay pa para makasabay si Mark Pingris. Kasi nga naman, matagal na raw yung, yung planong bakasyon ni na Pingris at buong pamilya yung dala. Hindi naman yung Boracay na 4 days, okay na. Minsan bitin ka pa nga Kasama niya buong pamilya. So ito, France yung pinuntahan nila. Hindi mura ang pupuntang France. Sa Europe pala, Europe. Pero regarding Paulie, ang alam ko, okay na. May chance. Yun, kaso problema, wala siya rin sa listahan. Diba? Yun na nga, isa pa yun. Nasa listahan. Tingnan natin. Kasi ibig sabihin, yung nasa listahan, yun yung pwedeng pagkunan. Oo, sila na yun. From Joey Digo, pwede naman, pero try din sana sina Casio at Baroka. Great. From Rodel Queja Carbonel, sabi niya, hi muna sa inyong mga idol. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang maglaro sa Gilas. Dahil kung ano man ang maitutulong niya sa team, kaya naman siguro maibigay ng mas bata at mas nasa kondisyon na point guard kaysa kay Jimmy. Mag-coach lang siya. I'm really not convinced sa binuo na Gilas team sa ngayon. Sa pantada yung mga players. Patanda. Patanda yung mga player. Imbes sa dapat pabata. Hi to my son. Thanks sa nanay kong si Zenny Carbonel at mga pamangkin ko dyan. Hennessy! Social. More power to PTV Sports, especially sa inyong tatlo. You're my #1 sports news. Salamat, Mr. Rodel. Sige, caller tayo, caller. Caller. Okay. Go. Ayan. Okay, go. Hello. Hello. Hi, good evening. Sino po sila? Dito. Sino ba? Dito? Dito, Tanay Rizal. Tok? T-O-K, tama ba? T-H-O-S. T-H-O-S. Tos? Tos. Sunny Tos. Tanay Rizal. Tos, pala. Tos. Kanina si Calvin. Ngayon naman si Tos. Gilas yung mga caller natin, ha? Nasa line-up. Oo, sige. Tos! Kumusta? Ayos na. Tingin mo, gusto mong kakampi si Jimmy Alapag? Oo naman, kasi pwede pa rin naman siya mag-inom. Pwede pa rin Pero naman. pinapasahan ka ba sa practice? Pinapasahan naman. Pinanindigan talaga. Ginagamit. Sige. Pinayagan ka na ba ng boss mo maglaro? Oo. Pwede na daw. Pwede na daw. Sumasagot Sige, Tos. May tanong ka, Hindi, kaya siya nakatawag kasi wala silang practice ngayon, di ba? Nanonood si Tos. Bukas, May trade ko ba sa Rain or Shine? Trade sa Rain or Shine. As far as Coach Yeng Giao, open naman daw siya sa trade. Wala pa pero open. Open siya, pero wala pa naman nag-o-offer. Sa ngayon ay binubuo yung team nila. Sabi nga ng coach, kapag may magandang offer, bakit hindi? Oo. Gusto na nilang manalo. Ayun. Yan. So, okay. Salamat. Okay, Tos? Salamat, ha. Sito. Huwag kang magpupuyata. May practice kayo bukas. Sige. Tulog ka na. Okay. Salamat, Tos. Sana Tanay Rizal. Yan, si Tos. Okay, bawa mo na. Nababa na. Si Tos na Tanay Rizal. Facebook. Balik tayo sa Facebook. Samboy Jose, okay lang. Same result din naman.
From Sire Nilkat. Mababasa ba ng PTV Sports post natin dito? Yes. Kahit naman sino pwedeng maglaro kung makakatulong sa bayan, walang pinagkaiba yon kung retire na o active player pa. Ayun, Siri bago mag-gana sasabihin ako. Mabasa kaya ito? Nabasa na. Hindi kasi nagkakataon lang po talaga na sa dami ng mga nagko-comment, hindi lahat nababasa. Sige, one hour lang kasi tayo. Sige, Silverhawk. Ayan, si Silverhawk, if Jimmy will come out from retirement to play for Gilas, it will help a lot. Pero siguro it's about time for Gilas to develop a young talent para naman hindi sila asa ng asa sa PBA. Maraming magagaling na talent nandyan lang sa tabi-tabi, mga tamad lang silang maghanap. Okay maganda yan. Kasi merong dyan parang, develop mo pa. Ito na yung PBA. Kaso nga, pag sa PBA, pag hindi pwede, pag hindi napayagan, gano'n. Okay. From Michael Andrew Guevara, a.k.a. Pro, he is a very good player. Yun naman pala ang gusto niya sabihin kanina. Choppy siya. Choppy lang talaga siya kanina. Mabul, Oo. Si Norman J. Flores Yusiang, oo, kasi kaya pa niya yan, and the Mighty Mouse ng PBA. Pabati po Sir Dennis, Sir Haji, beautiful Meg sa family ko, at sa cute kong pamangkin na si Gabriel, at pabati din po sa mga relatives ko sa Baysa. More power po sa PTV Sports. Salamat po. From Robert Tormes, sabi niya, di na, bigay niya na lang sa iba. Uway Porto, ang gulo naman niya, nag-retire na nga siya tapos babalik pa siya. Bigyan na lang niya ng chance yung mga mas bata sa kanya. Hindi niya naman sinasabi na, pasok ako dyan. Makikipaglaban ako kina LA, kina Jason, kina Terrence. Sali ako, hindi. Sinabihan siya na, Jimmy, pwede ka bang, medyo kulang tayo, pwede ka bang sumali sa practice? Sige. Ang naman dito, kung... Siyempre, nung nakikita siya nagka-practice, siyempre kami mga nandun nagtatanong, uy, nagka-practice si Jimmy. Ano yan, Jimmy? Kung bang tawagin ka, pwede ka? Pwede. Yun. Hindi siya yung na, gusto ko sumali dyan. Hindi gano'n. Alright. Needed siya. Bye-bye. Bye-bye na! Aba, ganun lang mabilis. Dyan, maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com/ViewblendsPH, The House of Silhouettes, Pampered Pooch Organic Shampoo, Mr. Amis Sumang na Amazing Playground, Miss Sturdy Friend of California, Bo St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Prince Couture. Welcome back ko lang si Kuya Boogie Ambat. Nandito siya kanina. Boogie Boy! Yes, si Kuya Boogie, welcome back. Yes. At, Boogie, I'm back! Boogie, I'm back. I'm back. Diba? At saka pakibati daw po si Uncle David Morales, si Captain David Morales po ng Mandaue City, Cebu. Nako, happy viewing po. At saka kay Tita Liza na wife niya at sa mga kamag-anak ni Tita Liza. At saka sa papa ko, I love you. Kay Mama, I love you. Kay Ginger, Ate Rose Ann. At of course, kay Miss Aiza, I love you. Sa De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. At sa Pantua family, dyan po sa Liano, Caloocan City. At Kaaminyo family sa Misamis, Occidental, Tangub City. Salamat po. Ayan. Uy, batiin ko lang, the first ever Rookie of the Year ng PBA. Naglaro for Toyota, Mr. Hill Cortez. At sa Pampanga, namit ko ng 3x3, binati ako. Naku, talaga, nabihira ako magpakuha ng picture. At si Hill Cortez ang isang tao na hindi ko pwedeng ma-miss. Kailangan magpa-selfie ako kay Hill Cortez, first ever Rookie of the Year. To my wife, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. Parang may naalala ako. Okay. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Kami. Sports Radio, maraming salamat. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.